Nagpa-press con si Inday, mga kababayan. As you know, ang intensyon niya para sagutin yung mga revelasyon during the hearing sa Congress na sinagawa kahapon ng Committee on Good Government and Public Accountability chaired by Manila Congressman Joel Achua. Kaya lang po, mga kababayan, nang panoorin natin yung press con, imbis mapabuti po yung kalagayan ni Inday, lalo yatang napasama. Ang hindi ko maintindihan, wala man lang bumulong kay Inday sa mga advice. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Pinabayaan lang po na magsalita. Kagimbal-gimbal po yung mga pinagsasabi ni Inday. Pinagsabihan daw niya si Amy Marcos na pag hindian niya kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay mo, huhukayin ko niya yung tatay ninyo, at itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ewan ko kung nagbibiro ba siya o seryoso siya sa kanyang sinasabi. At may nabanggit pa siya tungkol sa kulam. So sabi ko, ano nangyari sa Vice Presidente? Out of this world na yung mga pinagsasabi at na talagang nakakagulat po. Sa isang tulad ko na observer po sa behavior ng isang tao, lalo na sa pagsasalita, parang sabi ko, ano kaya iniinom ni Inday? Kasi baka lasing si Inday, o kung hindi, because of the pressures, mga kababayan, sa kanya, sa tindi ng mga revelasyon, lumalabas kasi doon po sa congressional hearing, yung mga naka-partner niya sa implementation ng mga programs sa confidential funds, yung mga armed forces of the Philippines officials po, nilaglag po siya. So I think feeling ni Inday, yung mundo niya po, mga kababayan, is crumbling. And pag pinakinggan mo siya, parang mentally unstable or mentally disturbed. Incoherent po yung kanyang mga pananalita at yung mga facial expressions niya, kakaiba. So kung ako po yung kung ako yung political advisor or kaibigan ni Inday nandun, ang gagawin ko kay Inday, bubulungan ko siya. Madam Vice President, pahinga ka na po siguro. Parang pagod ka po. Kasi yung mga pinagsasabi ni Inday po, talagang nakakagulat, kagimbal-gimbal po. Yan sabi niya rito, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Vice President Sara Duterte says sa ginawang press conference niya kanina. Ito po, Sara Duterte sinabing itatapon niya ang katawan ni Marcos Sr. sa WPS. Yan pa. Si BBM, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Sabi pa niya, the nations niya elected a leader who does not know how to be a president. Ganyan, mga kababayan, katindi yung mga binitawang mga pananalita ni Inday. Saka may kwento pa siya tungkol sa kulam. Sabi ko, parang wala yata sa sarili si Inday habang nagpapapress con. Parang nakainom yata ng alak or baka nawala sa sarili sa sobrang pressure sa kanya, sa sobrang galit niya sa Kongreso, kasi feeling niya, mga kababayan, pinagkakaisahan siya. Matindi po yung atake kay Martin Romualdez at nag-bullshit po si Inday. Pinost pa nga ng kanyang mga supporters. So proud kasi sila. Run Sara Run movement, bullshit sila, bullshit, sabi po ni Inday. Tapos sabi pa niya, noon lahat para sa bayan, sa Diyos at sa pamilyang Pilipino. Ngayon, drag me to hell. Yan daw ang ginagawa sa kanya ng Congress ni Martin Romualdez at ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. So balikan natin yung ating kwento na talaga pong kagimbal-gimbal.
Sabi nga po natin talaga, totoo yung kasabihan. Dapat no talk, no mistake lang. More talk, more mistake. Ito na siguro yung pinakang matindi na pagpapresko ni Inday. Na-expose po, na-reveal yung kanyang mental health condition. Pakinggan ni balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Siya mga kababayan sa kanyang sinasabi. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Matindi po? Ano tingin niyo po? Ulitin ko sa inyo. Yan siya. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Seryoso siya? Ang sinasabi niya? One of these days, pupunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. Tingin niyo po, nasa tama pa siya nasa tama pang wisyo po yung kanyang pag-iisip. Di ba mga signs na po siya? Sabi ko nga doon sa post ko po, I think kailangan ng mag-seek ng professional help. Ito pong si Inday Sara. Tingin ko nag-breakdown na siya po because of the pressures na dulot mga kababayan ng congressional investigation
nagsisipaglabasan po yung maling paggamit po ng confidential funds. And in fact, na-discovery po doon na pinalalabas may ginastos na kwarta from the confidential funds ni Inday galing sa DepEd. Pero nang bosisiin po, tanongin yung mga armed forces officials po, dininay po, lumabas doon sa presentation po, lahat ng pera, lalo yung galing sa 150,000 confidential funds ni Inday sa DepEd, yung 15 million po, mga kababayan, lumalabas, hindi man ginamit. Kasi yung pondo mismong sarili ng armed forces, pati ng mga LGU, yun ang ginamit nila. Walang confidential funds, pero may certification na ginamit yung confidential funds ni Inday. Ganon katindi po yung revelasyon. Kaya nagpa-press con si Inday at makikita ninyo nasisiraan na po siya ng loob. So depressed, pati yung kanyang pananalita, very incoherent po. At malamang mamaya po sa mga commentaries ng mga political analysts and observers po, malamang parihas po yung sasabihin. Tulad po yung ng aking sinasabi ngayon, na Inday, I think need to seek professional help. Ako nga, sabi ko, siguro kailangan gawin ni Inday, magbakasyon muna, pumunta sa ibang bansa. Anyway, hindi man po siya pipilitin na siya yung magsalita, pero yung mga tauhan niya in other involved, sinamo na po, and malamang sa malamang iko-contempt sila. Sabi ni Inday dito sa press con, pag nakulungan niya kayo, sasamahan ko kayo sa kulungan. Ganon ang desperation ngayon na napifeel siguro ni Inday. Kaya makikita ninyo, nagmamanifest sa kanyang pananalita at sa kanyang mga aksyon po. Ito yung ginawa niya kanina. Hindi talaga kami magkaibigan. Unang-una, magkasama lang kami dahil eleksyon. Pangalawa, dahil sa trabaho. Hindi kami magkaibigan yan. Inulit niya yung pag-deny, mga kababayan, na kaibigan niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito, pakinggan ninyo, mga kababayan. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. Okay, then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tungkol sa listahan. Okay, so ito pa, mga kababayan. Before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Sa BBM, sabihin ko sa inyo, ay listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Ito, mga kababayan, medyo mahaba-haba ito. Yung clip ng Philippine Star. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, may plataforma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, diba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes,
expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng kung ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang mabili ko. Tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. Tingnan niyo po, parang bata na siya. Yes. Just very quick follow-up. Ito conversation happened. Pati facial expression niya. Kakaiba. Hindi kasi conversation yun eh. Group chat yun. Tapos, tingnan niyo. noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, huhukayin ko talaga yan. Tapon ko yun sa Philippine Sea, yung tatay ninyo. Okay, so pwede tumuloy na muna tayo. Ha? Kasi gutom na ako. Kita ninyo, parang bata na. Yan. Sara Duterte, sinabing itatapon niya ang katawan ni Marcos Sr. sa WPS. Tingin ninyo, nasa tama pang pag-iisip po si Day? O isa na itong signs of mental instability? Yung kanyang mga statements po is very disturbing. Baka si Inday po makagawa ng hindi kanais-nais po. Kung hindi patitingnan po ang mental condition po ni Inday. With all this pressure sa kanya, sa ginagawa ng Congress na congressional hearing po. Hindi man pwedeng ipatigil natin kasi po this involves money from the taxes of the Filipino people. And public office is a public trust, sabi nga po ni Congresswoman Luistro ng Batangas. O ngayon, iparinig ko sa inyo yung iba pa na mga pinagsasabi ni Inday. Kasi umabot siya almost 2 hours yung press con po. Ito galing ito sa Philippine Daily Inquirer. Yan po. Para naman may trabaho tayo next week and in the weeks after, yung foreign policy, geopolitics, huwag na muna natin i-take up ngayon. Tsaka yung House probe. Antayin muna natin yung next House hearing. Kasi kulang pa yung mga sinasabi doon for me to answer. So, antayin muna natin yung House hearing before we talk about the House probe. And then sa Quad Committee, hindi pa naman nila nasasali yung pangalan ko doon. But I heard na gusto nilang isali yung pangalan ko doon. So, antayin na lang natin pag nasama na yung pangalan ko doon. And then sa DSWD AIX, answered by Norman Baloro already. And then other political issues, sa susunod na natin i-take up. Okay, so wala na tayong pag-uusapan. Tapos na. Thank you. Okay, so saan ba ako magsisimula? Magsisimula ako sa, you have to bear with me ha. We'll start with 2021. Doon tayo magsisimula sa 2021. So, doon muna tayo kay PRD. Then, mag-move tayo kay BBM. And then, we'll move to Martin Romualdez, and then merong isang person of that triangle, hindi muna natin siya i-mention because I'm waiting for more information coming out doon sa House probe bago ko i-mention yung pangalan niya. And then siguro
a little of confidential funds. May paduda siya. May love triangle daw. So 22. Kasi madami ang nagsasabi na we are baka ito yung sinasabi ng video. Another video, mga kababayan, na tulad sa pulburon. Because matigas ang ulo ni Sara, hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president. Hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. So nagsisisi siya, hindi daw tumakbong presidente. Hindi daw siya nakinig sa tatay niya. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam niyo kasi, I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never ever asked me to run for president. Yan yung totoo. 7 times niya ako pinunta sa bahay ng nanay ko, sa Aniwala bahay ba tayo na pamilya sila ng sinungaling? Hindi siya nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko? Yung nanay ko. Because sa 7 discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati. Nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Yung nanay ko doon, gusto palabasin ni Inday na nakinig siya sa amin. Dahil hindi siya nakinig sa kanyang tatay, nangyari ito sa kanya. So, Ayan tuloy, naging pangulo si BBM. Maybe ginamitan ng psychology ni PRD, hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag ka tumakbo for president. Kung magkaroon kayo ng pagkakataon na tanungin niyo siya bakit. Another Sinungaling man yun? Tulad mo, sabi mo, tatakbong senador, 3. Wala ba ni isa? Sinabihan ni PRD na tumakbong president. He left me document, 2 papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos, cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sara should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP.
nakalagay sa left side na tumakbo document. si, ano, Nakalagay si sa right side na document. Bongo. Sara Kasi, Sinatran, for any nag-slide position, nga siya po she should endorse sa pagka-vice presidente. Bongo Kasi, na-feel niya, hindi siya mananalo Vice kay President. BBM. So, yun yung proof ko. Yun yung dala-dala Yun ang katotohanan niya. Nung very last meeting namin, dala niya yung document na yun. So, yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for president. And even if nagsabi siya, hindi din talaga ako tatakbo for president. Siyempre Maaga nga ako po, nagsabi sa kasi inyong lahat. during yung Sabi mga ko, sorties, kung kundi alam mo, pumupunta may sa mga media patipo at the time ninyo, na nandito ngayon. pag si Sinabi BBM ko, ang pumunta po, huwag niyo napakarami, naman akong tanungin rockstar, about the presidency. kaya nag-slide ka. Para hindi pa ulit tanong, antayin niyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko. Tatakbo akong president. Tapos, immaterial ito. And true History. enough, January 2021, maaga ako nagsabi Diba? sa lahat. I-fast forward na natin mga kababayan kasi paulit-ulit man lang yung sinasabi niya. Which is immaterial. Ang issue rito, yung confidential funds na dapat niyang ipaliwanag. Bakit nandidilat ka? Good morning, Mikhail of Reuters. Ma'am, why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is the sit down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko. Bakit mo niya kinikwento? Anong context nito? It needs to sit down. Pinut off ko yung sit down na yon. Sabi ko nga, I don't like talking about my life. So, hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A. Diversionary po. Sa totoong dapat niyang sagutin. And it should be in Congress, not in press con. SD. Tama ba? So, kailangan mo kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, chronological order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, Pinalalabas niya, niloko siya. Niloko siya ng ating Pangulong Bongbong. sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagluha mo. Affected siya sa sagot sa kanya. Sagot man lang yun sa kanya mga kababayan ng ating Pangulo. Kasi dininay ni Inday na magkaibigan sila. So sabi ng ating Pangulo, all along niya, ang paniwala ko, magkaibigan kami. Yung nararamdaman. But dahil anya sa sinabi niya, I think anya, maybe anya, I've been deceived. Mag-isip about deception ng isang babae. Affected mga kababayan si Inday sa sinabi niya. Siya kasi yung nagsabing hindi sila magkaibigan pala. Ano? Yung presyo ng gasolina. Issue ng gasolina na yung topic niya. Kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, this girl. Siya yung nagsimula niya. Hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nagko-cocaine. Pero sobrang lamig niya na yung sipon. Sir, mangi ang tissue. Ayoko ng panyo. May parinig pa sa dyan. Only officer kasi Hindi sobrang daw siya dami nagko-cocaine. natin. Mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot. May parinig siya dyan. Okay. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Hindi daw siya nagko-cocaine. Malamig yung aircon.
Okay. Ganon katindi, mga kababayan. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga.